Magandang araw muli sa inyo mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating munting vlog. Sa pagkakataong ito ay tatalakay muli tayo ng ilang mga talata ng Biblia at titignan natin kung ano yung matututunan natin. Paano natin may kakapit sa ating sarili yung mga aral na dala-dala ng mga talata ng Biblia na ating bibigyan pansin. Marahil ay pamilyar na kayo doon sa binabanggit ng Mateo Kabanata 7, talatang 13. Ganito yung binabanggit nun, yung talata na yon, doon sa 13. Pumasok kayo sa makipot na pintuang daan, dahil maluwang ang pintuang daan at malapad ang daang papunta sa pagkapuksa at marami ang pumapasok dito. Doon sa 14, pero makipot ang pintuang daan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang mga nakakahanap dito. Doon sa nabasa natin, nakita natin, meron 2 daan na tinutukoy ang ating Panginoong Hesus. Isang maluwag na daan na marami daw ang lumalakad doon at isang makipot na daan na kakaunti ang nakakapasok doon. Ngayon, ano nga ba itong daan na to na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus? At paano tayo makakadaan doon sa sinasabi niyang makipot na daan papunta doon sa buhay na walang hanggan? At ganun din, paano naman tayo dadaan doon sa maluwang na daan na ang dulo nun ay pagkapuksa o kapahamakan? Di yun yung tatalakayin natin mga kapatid. Kasi maraming mga tao ang nagsasabi na basta ako nabubuhay ako ng mapayapa, wala akong natatapakang mga tao, kaya ayos lang kung anong gawin ko sa buhay ko. So yun yung iniisip nila, pero alam nyo, yung ganong pag-iisip ay baka makapahamak dun sa isa kapag ganun ang iniisip. Bakit? Kasi may binabanggit doon sa Kawikaan, pansinin ninyo, yung binabanggit doon sa Kawikaan, Kabanata 14, talatang 12. Doon sa Kawikaan 14:12, ganito yung mababasa natin. May daan na matuwid sa tingin ng isang tao, pero kamatayan ang dulo nito. Pansinin ninyo, yung binabanggit ng Kawikaan. Meron daw daan na para namang matuwid sa tao, pero hindi niya alam ay ang dulo nun ay kamatayan o kapahamakan. O baka yun ang iniisip natin. Baka hindi natin naiisip na yung ating ginagawa sa buhay, naiisip lang natin na wala naman akong piniperwisyong tao. Pero baka hindi tama yun para sa atin. Kasi ano ba yung mga bagay na ginagawa ng mga tao na tumatahak doon sa maluwag na daan na tinutukoy dito? Di basahin natin mga kapatid, Siya nga pala, yung maluwag na daan, ang ibig sabihin nun, kaya siya tinawag na maluwag na daan kasi malaya ka na gawin kung ano yung gusto mong gawin doon sa daan na yun, kaya maluwag. Ano ba yung mga ginagawa doon sa daan na yon? Pero ang dulo nun ay kapahamakan. Basahin natin. Ganito yung pagkakabanggit, mga kapatid. Unang Korinto, Kabanata 6, talatang 9 at 10. Ang sabi, hindi ba ninyo alam na ang mga di matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Sinabi dito, yung mga hindi na matuwid, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Tapos ano pa? Huwag kayong magpalinlang ang mga immoral.
sumasamba sa idolo, yun sabi, no? Mangangalunya, mga lalaking nagpapagamit sa kapwa lalaki, lalaki nagsasagawa ng gawaing homosekswal, yan, magnanakaw, sakim, at lasenggo, manlalait, at mangingikil ay hindi magmamana ng kaharian. O, pansinin ninyo, no? Na yun daw mga bagay na yun na ginagawa ng mga tao doon sa maluwag na daan. Kasi maluwag eh. Ano? Malaya sila kung anong gusto nilang gawin. Ano? Yung mga binanggit ko kanina ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya napakadelikado na isipin na kung hindi ka nakakaperwisyo ng tao, sinasabi nila, ano? Malaya kang gawin kung ano yung nasa loob mo o kung ano yung sa sarili mong sa tingin mo ay tama sa iyo. Pero hindi yun yung binabanggit ng Biblia. Pansinin ninyo, yun daw dumadaan dun sa makipot na daan, ano? Ito ay nagbubunga ng maganda. Kung babalikan natin yung binasa natin kanina na Bible text dun sa Matthew 7, di ba kanina ang binasa natin ay 13? Yung may binabanggit dun sa pinto ang makipot at pinto ang maluwag. Doon sa 17, ano? Yun daw mga tumatahak doon sa makipot na daan at doon sa maluwag. Ganito, no? Ang sabi doon sa Matthew 7:17. Ang sabi dito, maganda ang bunga ng mabuting puno. Pansinin niyo, no? Maganda ang bunga ng mabuting puno, pero walang silbi ang bunga ng bulok na puno. Ayun. So, nilalarawan dito yung tumatahak doon sa either makipot na daan na nagbubunga ng mabuting puno, no? Mabuting bunga, at doon sa maluwag na daan na nagbubunga naman ng walang silbing bunga. Ayun. Tulad nga nung nabasa natin doon sa unang Korinto, nakita natin na mga bagay na ang bunga ay yung mga bulok. O, katulad ng mga pagnanakaw, homosekswal, sumisiping sa kapwa lalaki, ano? Tapos sumasamba sa idolo at marami pang iba. Sabi nga doon sa huli, hindi ito magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya po pwede natin suriin ang ating sarili, no? Ako ba kaya ay talagang tumatahak doon sa makipot na daan o ang tinatahak ko ay maluwag na daan? Ayun, susuriin natin yung ating sarili. Bueno, dinasuri na natin kung ano yung ginagawa ng mga tao na tumatahak doon sa maluwag na daan. So, ano naman yung ginagawa ng mga tao na tumatahak doon sa makipot na daan? O di basahin natin, ano? Yung binabanggit ng Gawa, Kabanata 14, talatang 22. Doon naman tayo sa Gawa, Kabanata 14, talatang 22. Ang sabi ay ganito, mga kapatid, kung nariyan na kayo. Ang sabi, pinalakas nila ang mga alagad doon at pinasigla na panatilihing matibay ang kanilang pananampalataya at sinabi, kailangan nating dumanas ng maraming kapigatian para makapasok sa kaharian ng Diyos. So, doon sa ibang mga salin ng Biblia, imbes na dumanas ng maraming kapigatian, dumanas ng maraming pagsubok. Yan. Kapag ikaw ay tumatahak doon sa makipot na daan, dapat alam mo na ikaw ay dadanas ng maraming pagsubok. Ayan, ano? Ano yung mga pagsubok na 'yon? Napakarami 'yon, mga kapatid, ano? Kasi kapag ikaw ay tumatahak sa makipot na daan, yung mga dating kinaugalian mo, yung mga dating ginagawa mo,
ay tatanggalin mo yun. No? Aalisin mo sa katawan mo yun. So, ibig sabihin, talagang pagsubok sa yun. Ano? Kasi, marami kang isasakripisyo. No? Isang pagsasakripisyo yan, natatanggalin mo yung mga magpapabigat sa'yo. Di ba kapag sa literal na makipot na daan, kapag ikaw ay papasok, no, kasyang-kasya lang yung katawan mo, at marami kang dala, abay, hindi ka makakapasok kung napakarami kang dala. No? So, ano yung katalinuhang gagawin mo? Ang gagawin mo, ibababa mo yung iyong mga dala-dalahin. Ano? At malaya ka makakapasok doon sa makipot na pintuan o makipot na daan. Yun. May pagsasakripisyo. May mga pagsubok na dinadanas ang mga tumatahak sa makipot na daan. Ngayon, ito ba ay sobrang pahirap ba ito? Tingnan natin yung binabanggit ng unang Juan, Kabanata 5, talatang 3. Ayan. Mahirap bang gawin ito? Tingnan natin. Unang Juan 5:3. Dahil ito ang kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Sundin natin ang mga utos niya at ang mga utos niya ay hindi pabigat. Ayan. Utos ng Diyos, no? Talikdan yung lahat ng mga dati mong ginagawa. No? Alisin sa iyo lahat ng mga kinaugalian mo, yung mga dati mong bisyo, yung mga ginagawa mo sa labas ng organisasyon. Ano? Mabigat ba 'yon na gawin? Oo, may pagsasakripisyo, pero ang sabi, maliwanag, sinasabi ng unang Juan 5:3, sabi dito, sundin natin ang mga utos niya at ang mga utos niya ay hindi pabigat. Hindi naman talaga pabigat yun. No? Kung ikaw ay talagang nais mo na tumahak doon sa makipot na daan. Ano? Kaya suriin natin yung ating sarili. No, mga kapatid at mga kaibigan. Tayo ba ay nagsasakripisyo para makapasok doon sa makipot na daan? Kung yan yung ginagawa natin, masasabi natin na tayo ay nagsisikap na pumasok sa makipot na pintuan at sa makipot na daan, pero ang dulo nun ay buhay na walang hanggan. Ayan, ano? Isa yun, pagsasakripisyo para makapasok ka dun sa pintuang makipot, sa daang makipot, magsakripisyo ka. Ano pa? Ano pa yung dapat natin gawin para talagang makatitiyak tayo na tayo ay tumatahak sa makipot na daan? Doon sa Roma, may binabanggit pa no? Roma 12:13. 2:13. Tingnan natin yung binabanggit dito. Roma 2:13. Ang sabi dito, no? Dahil ang mga ipahayag ng Diyos na matuwid ay hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang mga tumutupad nito. Sino daw yung mga ihahayag ng matuwid ng Diyos? Yun lang bang nakikinig ng kautusan? Hindi. Kundi yung tumutupad nito. Ano? Kaya hindi tayo dapat tagapakinig lamang ng kautusan, kundi dapat tayo ay tagatupad din para matiyak natin na tayo ay tumatahak doon sa makipot na pintuan o doon sa makipot na daan na pinag-aaralan natin ngayon. Ano pa? May binabanggit pa dito sa Santiago 1:22. Basahin natin. Santiago 1:22. Ang sabi dito, "Ganman maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lang, na dinaraya ang inyong sarili ng maling pangangatwiran." Ayan. Kapag tayo ay tagapakinig lamang ng kautusan, no? Pero hindi natin ginagawa kung ano yung mga nasa kautusan. Hindi natin ginagawa talaga yung kalooban ng Diyos.
Ang sabi dinaraya natin yung ating sarili. Iniisip natin tumatahak tayo doon sa makipot na daan dahil nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos, ng kautusan, pero hindi naman natin ginagawa. Masasabi ba natin na tayo ay talagang tumatahak doon sa makipot na daan? Hindi rin, ano? Kaya, dalawang bagay ang dapat nating pakaisipin. Para matiyak natin na tayo ay tumatahak sa makipot na pintuan o makipot na daan, kailangan unang-una may pagsasakripisyo tayo. Yung ating mga ginagawa dati, nung tayo ay worldly pa lang, na hindi pa tayo nakakaalam ng katotohanan at hindi pa tayo nakaalay sa Diyos na maglingkod sa Kanya. Ngayon tayo ay lingkod na niya, dapat tanggalin na natin yun. Yung mga bagay na binanggit dun sa unang Korinto 6:9 hanggang 10. No? At isa pa, kailangan natin sundin yung kautusan. Ano ba yung mga utos? Alam natin, no? Bilang mga saksi ni Jehovah, alam natin yung kautusan. Nandyan yung binabanggit ng Mateo 24:14, yung pangangaral ng mabuting balita ng kaharian. At yung Mateo 28:19-20, yung paggawa ng mga alagad. Kapag ginagawa natin yung mga bagay na yun, masasabi natin na tayo ay tumatahak sa makipot na daan. So yun lamang mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating munting vlog. Bye-bye!